do this technique na kapag nag-aaway kayo ay hiwalay agad ang solusyon ng partner mo. Yes. Ito mga utol, basa pala yung damit natin. Kasi ganoon na nga, umuulan sa labas. So, di bale. Well, ito, nasa situation ka ba na palagi na lang once na nag-aaway kayo ng partner mo is hiwalay agad yung nagiging solusyon or yung sinasabi ng partner mo sa'yo? Na niyayaya ka niya or hinahamon ka niya ng hiwalayan. Ito mga utol, hindi nyo ba alam yung mga ganitong gawain ng mga partner ninyo is isa po itong pagbabasa or binabasa na kung gaano ka katakot sa kanya. Na isa lang din itong pananakot, pagmamanipula. Na kung ikaw, once na sinabihan ka ng partner mo na sige kung ganito, ayoko na sa'yo, maghiwalay na lang tayo. And then, kapag yung sinagot mo is natatakot ka na, babe, wag naman ganun oh. Ha, pag-usapan natin to. Then, dito ka binabasa ng partner mo na takot kang mawala siya. Ha, so, until na mababasa ka niya na may takot or makonclude ka talaga niya, ha, na may takot ka na mawala siya. So, once na mabibigyan natin siya ng validation utol na may takot kang mawala siya is dito na po lalaki yung ulo niya. Na kahit ano man yung gagawin niya is wala ka na rin palang magagawa. Dahil may takot kang mawala siya eh. Kaya kung minsan ay magtataka ka na lang na uy, Kuya Kiko, bakit kaya ganun? Yung partner ko na lalaki is palagi nilang nangaabuso. Palagi pa akong pinapagalitan, palagi nilang akong pinapaikot-ikot. And then ito ngayon, nagloko na. Yes. Talagang hahantong at saka hahantong po talaga yan or darating hanggang sa panloloko once na pinalaki mo rin yung ulo niya. Ha? So sa mga palaging hinahamon dyan, ito po yung tanging technique na dapat ninyong gagawin. Once na hinahamon po kayo ng mga partner ninyo ng hiwalayan, kung sa kanya mismo nang galing or sa bibig niya mismo nang galing yung salitang ito na maghiwalay na lang kayo, then kailangan mo itong totohanan. Kailangan mo itong ibigay. Kasi kung sa kanya nga galing, ibig sabihin wala siyang takot na mawala ka. So siya naman itong nangunang nagsalita or nagbanggit eh. So then, kailangan mo itong ibigay sa kanya or kailangan mong magparaya. Ipakita mo utol na wala kang takot na mawala siya. Dahil uulitin ko ha, kagaya kanina sa sinabi ko, once na pinakita mo kasi na may takot ka na mawala siya, kukornerin ka neto balang araw eh. Or kukornerin ka neto palagi. Na ito lagi yung isusumbat niya sa'yo. That's why paulit-ulit talaga na kung napapansin mo rin na Kuya Kiko sa tuwing nag-aaway kami is paulit-ulit nga na ito yung sinasabi niya na maghiwalay na lang kami. Kasi pinakita mo na takot kay. Kino-corner ka niya utol. Na sa ganitong pamamaraan ay wala ka rin palang magawa. So then tapos yung usapan. So next time kapag nag-aaway kayo, ito na naman ulit yung maririnig mo galing sa kanya. O sige, maghiwalay na lang tayo. Lalo na kapag naiirita na siya sa'yo, kapag wala na rin siyang masabi, yun na lang yung pinaka huling resort niya na sasabihin sa'yo na sige, maghiwalay na lang tayo. Then ikaw na naman ito na takot makipaghiwalay. Na babe, sorry na, pasensya na, sige. Wag na, pag-usapan na lang natin. Diba? Ikaw pa itong hihingi ng sorry sa kanya. So ganun po yun. Next time, para hindi na maulit, para siya rin itong mabibigyan natin ng takot, is totohanan nyo po. And then ito asahan nyo na mas lalo ka pa po niyan natatakutin. O sige kung ganyan, sige maghiwalay tayo. Kukunin nyo yung magamit niya, kunwari pakita niya talaga yun eh na wala siyang takot sa iyo. So kailangan is huwag na huwag kang magpatinag dahil siya naman itong nagyaya eh. Pinatulan mo lang utol dahil yun ang gusto niya eh. Okay? So yun po yun para next time asahan mo hindi na yan mauulit once na ikaw mismo ay walang takot din na mawala siya. At saka yung isa pa dyan, ito sa term natin, I don't know, baka ma-fall tayo kay YouTube, yung tipong magpapakatiwakal, or tatapusin yung buhay, isa pa ito na pang-blackmail. Nakokornerin ka ng partner mo na lalaki. Sige kung ganito ka na lang naman, edi tapusin ko na lang yung buhay ko.
Well, anyway, excuse muna sa mga kabataan dyan, medyo masilan lang yung topic natin. Okay, pero ganun na nga, which is katotohanan po ito. Na ganun po yung sinasabi ng ibang lalaki na kung ganun is tatapusin niya na lang yung buhay niya. Which is hindi naman tama. Okay? Napang-corner lang din ito na kapag marinig mo ito sa partner mo is wala ka na magagawa. So again, babalik ka na naman sa kanya, tatanggapin mo na naman siya, magiging sunod-sunuran ka. So pero ganun pa rin mga utol, kung minsan kasi is hanggang pananakot lang po ito. And then, isa rin po itong gawain or pag-iisip ng mga toxic na tao. Natatakutin ka. Hana ito yung panghuling bala nila na para matakot ka rin talaga ng husto. So kung ikaw naman pinapakita mo na may takot ka na mawala siya, na may pagkikare ka pa, then asahan mo sa bawat away nyo or sa bawat hiwalayan nyo rin is ito din yung maririnig mo sa kanya. Natutugisin niya or tatapusin niya yung buhay niya, which is pambablackmail lang na hindi rin makatarungan. So napaka-toxic po ng mga ganitong tao. That's why kapag makasalamuha ka ng mga ganitong tao, iwasan niyo po, atrasan niyo po. Okay? So yun po mga utol yung pinaka-best technique natin. Kailangan is bigyan ninyo ng katotohanan. Panindigan nyo rin. Para siya mismo ay magsisisi na next time, hindi niya na talaga gagawin yon dahil ikaw mismo ay wala ring takot na kahit mawala siya. Okay? So yun po mga utol, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo.